Makakausap natin ngayon si dating Ambassador to the Holy See, Tita De Villa. Magandang gabi, Ambassador De Villa. Magandang gabi naman sa inyo. Opo, At sa lahat na nakikinig sa Bilyonaryo. Yeah. opo. Amba, napakalungkot po na balita itong pagpanaw ni Pope Francis. Mayroon na po bang... Masyado ako nabigla rin kasi parang kahapon lang nakikita ko siyang umiikot doon sa Easter, nagbibigay ng Easter greeting at lumakaway sa lahat. Parang nakakagulat, no? Yes, nakakagulat po talaga. Mayroon na po ba kayong nabalitaan na opisyal po na pahayag tungkol po sa dahilan o cause of death ng ating Santo Papa? Wala pa. Kasi ang mahalaga na yung pagpanaw niya, kailangan naman tuunan natin ang pansin yung pagpanalangin, ano? Manalangin tayo para sa kanya na ang Panginoon ay i-welcome din si Pope Francis, kamukha ng pag-welcome niya sa lahat ng mga tao, na lahat talagang minahal niya at inakap niya kahit mahirap ka o mayaman, bata o matanda, makasalanan o hindi, niyakap niya. Kaya sana, bigyan naman natin ng pansin, ng pagtuunan natin ng magluksa para sa kanya at panalangin na siya ay magkaroon ng maganda ring welcome sa langit. Ano? Ngayon nakakagulat kasi ang pinag-uusapan na, paano ba, sino ba ang susunod, sino ba yung mga ganon. Parang yung mundo, kulang na ng feelings, hindi ba? Mhm. So, marami... Kulang na ng damdamin. Marami po ang naniniwala na si Pope Francis po ay isang kakaibang Santo Papa. Siya po ay naging medyo liberal, kaya marami nga po ang nagmahal sa kanya dahil naging tinatawag na very inclusive ang kanyang administrasyon sa Batikano. Para po sa inyo, ano po ang kanyang naging pagkakaiba sa iba pang mga Santo Papa? Alam mo, hindi ko gusto yung bigyan sila ng i-categorize sila as conservative or liberal, no? Parang pag gano'n ang umpisa natin ng pag-iisip, parang hindi na nagiging malawak yung pag-intindi natin sa papacy ni Pope Francis. Kasi para sa akin, ang talagang gusto niyang ipakitang mukha ng simbahan ay ang mukha ng Panginoon na mapagmahal, hindi masusukat ang awa, mapagpatawad, niyayakap ang lahat, makasalanan man o hindi, lalo na ang makasalanan, lalo na yung mga sinasantabi, mga mahirap at pinapahirapan, mas lalo niyang gustong ipadama sa kanila na ang Diyos ay nandyan para sa ating lahat. Hindi namimili, no? Hindi nagbibigay ng classification. Para ganon, yung ganong pagtanggap sa lahat, no, yung ganong mindset, yun ang magsisimula ng pagbabago ng ating mundo na ngayon punong-puno ng hindi pagkakaintindihan, ng away, ng karahasan, ng kanya-kanyang kanya-kanyang mentality. Wala na yung common good, wala na yung inclusiveness. Kanina sabi mo, inclusive, yun ang pinakamaganda sa kanya. Pati yung sa economy natin, ayaw niya ng economy na exclusive, na yung mayayamang bansa, imbis na tumulong sa mahirap, lalong pahihirapan ng mahihirap na bansa. Ganon yung ayaw niya, tsaka ayaw niya yung gera, yung laging nagtutunggali, laging nagdidebate, no? Kailangan magkaroon ng understanding, ng pakikitungo sa isa't isa, na yung tratuhin natin ang bawat isa as pare-parehong dignidad, equal, equal. Pati tsaka yung all-encompassing yung kanyang yung kanyang pag-alaga sa mundo, na pati yung kalikasan, nandun, Mother Earth ang tawag niya, na kailangan alagaan natin, paglingkuran natin, na wag nating abusuhin. Para ganon, lahat ng anak ng Diyos ay magtulungan na maging productive yung ating mundo. Yun ang nakakatuwa sa kanya, yung para sa akin yung yakap,
lahat niyayakap niya. Dapat tayo din, ganun din, lahat yakapin natin. Nang sa lahat ay sabay-sabay umangat, sabay-sabay umangat. Kaya malaking pag-asa yung binigay niya na kaya natin magawa ito, yung kanyang sinatawag ni synodality. Mahirap ngang gawin. Mahirap talaga kasi sa atin laging merong classification, may mga category, may mga levels of power, hindi ba? Kaya mahirap talagang gawin, pero nagkaroon siya ng lakas ng loob na umpisahan natin ito. Itong kailangan ng ating mundo ngayon, magkaisa. Sabay-sabay lumakad, walang iiwanan, lahat dinidinig, lalong-lalo na yung mga walang boses sa lipunan. Yun ang kanya, kaya yung ating sa Pilipinas, yung nung natapos yung PCP2, Second Plenary Council of the Philippines, ang naging vision ng PCP2 ay Church of the Poor and for the Poor. Yun din si Pope, na yung mahihirap, kailangan madama din nila na mayaman sila sa pagmamahal, sa pag-aalaga, sa pagtitingin na sila ay tayo lahat ay pantay-pantay, babae o lalaki, makasalanan o hindi, bata o matanda, mahirap o mayaman, pare-pareho tayong anak ng Diyos. Ayun. Pare-pareho yung ating Ama na nagmamahal at nag-aalaga at nililigtas tayo. Buti nga, katatapos lang siguro, kaya niya inintay Kaya inintay din ng Panginoon ang pagkuha sa kanya right after Easter, right after Lent, yung paghihirap. Tapos nagkaroon ng bagong pag-asa kasi mulang nabuhay si Kristo. Ibig sabihin, buhay na buhay si Kristo sa bawat isa sa atin. Kaya siguro yun din ang mensaheng gusto niyang bigay sa atin, na nandyan si Kristo. Nandyan. Ililigtas tayo, inaalagaan tayo, hindi tayo pababayaan. Maraming salamat po sa inyo, former Ambassador to the Holy See. Thank you very much po. Parang ito na rin po yung inyong mensahe po sa inyong pong mga kapwa Katoliko around the world. Thank you very much. Salamat din sa inyo, ha. Happy Easter din. Happy Easter po.